Usapan trolls tayo ngayon mga kababayan. Marahil hindi nalingid sa inyo ang eksena sa comment section. Kapag ikaw ay against sa mga Duterte, automatic ang bansag sa'yo. Bayaran ka, troll ka. Pero sandali lang, balikan natin ang mismong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa election, no, more than. More na, you're allowed more than, no? And they were all during the campaign. Si Digong mismo ang umamin sa media na nagbabayad sila ng trolls, lalo na kapag malapit na ang eleksyon. Ang tawag dito ay propaganda at bahagi ng political discourse. Ano ba ang kahulugan nito? Ito ay kapag ibinibintang mo sa iba ang mismong ginagawa mo para mailihis ang atensyon. Hindi ikaw ang mapagbintangan at magmukhang biktima imbes na may pananagutan. Yan ang dahilan kung bakit kapag may naglalabas ang kritikal na opinyon, biglang may sumusulpot na, bayaran ka, troll ka. Samantalang inamin na mismo ng kanilang leader na si Rodrigo Duterte na may binabayarang trolls para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Kaya mga kababayan, huwag na kayong magtaka kung may mababasa kayong ganyan sa comment section. Kapag sinabihan nila akong bayaran, tandaan nyo, sila mismo ang tinutukoy ni Digong na bahagi ng bayaran propaganda. Ngayon, may tanong ako, lalo na sa mga DDS. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Tatay Digong na may binabayaran siyang trolls? O ibig bang sabihin nito ay nagsisinungaling siya mismo sa publiko? Pumili kayo dahil hindi pwedeng sabay na tama ang dalawa. Ito ang usapan, hindi paninira, hindi chismis. Kung hindi katotohanan, siya mismo ang umamin.